Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang pitong uwak. Noong unang panahon, may isang luntiang lambak sa malayo at mataas na kabundukan. May isang malinis na batis sa gitna nito at isang magtotroso ang nagtayo ng kanyang bahay sa tabi nito. May asawa siya at may 7 anak na lalaki at isang anak na babae. Paalam, mahal! Paalam, mga anak! Palagi siyang umaalis upang magtrabaho, kaya't nahihirapan ang kanyang asawa sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ay nako, ano ba to? Bakit napakarumi dito? Mabait, maganda at saka matulungin ang kanyang babaeng anak, kaya hindi ito nakakaabala sa kanya. Samantalang ang mga batang lalaki talaga ang kanyang problema dahil salbahe, matigas ang ulo at palaaway sila. Nag-alala ang kanilang nanay sa kanila dahil sila ay walang respeto sa kanya. Mga bata, matulog na! Ang matanda lang naman ang pagtulog mo, Mar. Ay, Sa tuwing umuwi ang kanyang asawa galing sa isang linggong pagtatrabaho, hindi niya magawang isumbong ang mga kapilyuhang ginagawa ng kanyang mga lalaking anak dahil ayaw niyang mag-alala pa ito lalo. oo, kawawa naman ang mahal kong asawa. Mas mabuti pa sigurong hindi ko na siya abalahin pa. Ngunit dahil sa pagtatago ng babae sa paghihirap niya sa sarili niya, hindi niya nabatid na nagiging malala na ang ugali ng kanyang mga lalaking anak. Sa katunayan, ang mga batang lalaki ay sinasamantala ang pagkawala ng tatay nila para disiplinahin sila. Ano ba? Tama na nga yan! Mga kuya, makinig naman kayo kay Mama. Engot! Manahimik ka nga dyan! Nahihirapan ang kanilang babaeng kapatid dahil mahal na mahal niya ang mga kuya niya kahit salbahe sila. Ngunit mas mahal niya ang kanyang ina. Hindi nakikinig sa kanya mga kuya niya dahil siya ang pinakabata sa kanila. Isang araw, nalagay ang 7 magkakapatid sa isang napakalaking gulo. May tumubong mapanganib na halaman sa loob ng kagubatan at ito ay nagiging sanhi sa paglaki ng tiyan ng mga hayop. Palaging pinapaalalahanan ng magtotroso ang kanyang mga anak na siguraduhin hindi makakakain nito ang mga kambing nila. Pinuno ng mga salbahing batang lalaki ang sako at inihalo ito sa pagkain ng mga alaga nila. Nasasabik na ako makita lumaki ang tiyan ng kambing natin! Oo nga eh, para matigil na yung pag-unga niya. Maya-maya, ang mga baka at kambing ay nagkasakit. Hindi na sila makalayo, hindi na sila makatayo dahil lumaki at sumakit ang kanilang mga tiyan. Mama, tingnan mo! May sakit ang mga alaga natin. Oh! Oh! Kawawa naman sila! Ano nangyari? Hindi na tayo magkakaroon ng gatas! Hindi na rin tayo magkakaroon ng keso! Paano na tayo nito? Nakakatuwa yung itsura ng mga hayop na to! Tumawa ng napakalakas sa mga batang lalaki. Hindi nila napagtanto ang kalupitang ginawa nila sa sobrang desperasyon ang kanilang ina. Mas hihilingin ko bang maging uwak kayo kesa maging mga anak ko! Nang binanggit niya ang mga salitang ito, isang misteryosong ulap ang tumakhip sa araw at bigla na lamang lumamig ang paligid. Naging 7 malalaking uwak ang mga batang lalaki at lumipad habang humuhuli. Hala! Mga kuya! Oh, Diyos ko po! Ano itong nagawa ko? Sa sobrang takot at pagsisisi sa kanyang nagawa, nanghina ang babae. Oh, Mama! Ano na pong gagawin ko ngayon? Nang makabalik ang kanilang ama, matapos ang araw na iyon, nalaman niya ang katotohanan at nabalisa. Pero ginawa niya ang lahat upang damayan ang kanyang asawa. Mahal, hindi mo ito kasalanan. Napuno ka lamang ng kasutilan ng ating mga anak na lalaki. Pero napuno ng kalungkutan ang kanilang tahanan. Matagal na panahon ang lumipas at lumaki na ang batang babae. Bihira na siyang umiti dahil palagi niyang naaalala ang kanyang mga kuya. Isang araw, nagpaalam siya sa kanyang ina para makaalis at hanapin ang kanyang mga kuya.
Hindi pwede, anak. Ayoko mawala ka rin sa akin. Nararamdaman ko pong mahanap ko sila at inaasahan nila ako. Kailangan ko pong umalis. Bigyan mo po ako ng basbas at payagan mo na po ako, Mama. Pakiusap. O sige na, anak. Hindi matiis ng ina ang pagsusumamo ng kanyang anak. Kaya pinayagan niyang makalis ito na may kaunting baon. 2 araw siyang naglakad sa loob ng kagubatan. Umakyat patungo sa kabundukan. Mga kuya! Asan na kayo? Unti-unti nang naubos ang kanyang mga baon sa paglalakbay. Napunit ang kanyang mga damit, kaya't siya ay lalong nilamig at napagod. Sa bukhang liwayway ng 3 araw, may nakita siyang isang kakaibang bahay sa gitna ng hamog. Sino kayang nakatira rito? Kahit na malungkot at hindi nakakaakit ang itsura ng bahay, nahalina siyang pumunta rito. Nang nasa loob na siya ng bahay, may nakita siyang maliliit na lamesa at 7 mangkok sa ibabaw nito. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil baka nahanap niya na ang hinahanap niya. Maaari bang... Oh, sa mga kuya ko ba ito? Pumasok siya sa loob at nakakita ng isang malaking palayok na puno ng trigo at obena na nakasal. Oh, pagkain! Gutom na ako. Gutom na gutom ang batang babae, kaya't kumuha siya ng pagkain at nilagay ito sa mangkok upang kainin. Matapos nito, umakyat siya sa pangalawang palapag at nakakita ng maliliit na kwartong may 7 maliliit na kama. Mga kumot na may kulay na paborito ng mga kuya ko. Napaluha ang batang babae nang napagtanto niyang nahanap niya na ang kanyang mga kuya. Sa matinding pagod sa kanyang paglalakbay, nahiga ang batang babae sa isang kama at nakatulog. Kailangan dito ko sila antayin. Maya-maya, 7 nagdadaldalang mga uwak ang nagbukas ng pinto at naupo sa paligid ng maliit na lamesa. May kung sino mang kumain na sabaw natin. Pero sino naman ang pupunta dito? Nahatulan tayong manatili dito sa kabundukan habang buhay. Kaya sino naman ang aakyat at maghahanap sa atin? Nang matapos na silang kumain, napagdesisyonan na ng mga uwak na umakyat sa pangalawang palapag at doon may nakita silang bata sa isang kama. Saglit! Ito ba si... Sabi ng isang uwak, matapos ilapit ang kanyang tuka sa buhok ng bata. Tama ka! Siya ay... Ang ating kapatid! Ang ating kapatid! Ang ating kapatid! Ang ating kapatid! At sa oras na iyon, iminulat ng maliit na bata. Natakot siya nang makita niyang napapalibutan siya ng malalaki at mapapangit na ibon. Pero isa sa mga uwak ay nagsalita sa isang maliit na boses. Ikaw ba ang kapatid namin? Kapatid ka ba namin? Kapatid ka ba namin? Kapatid ka ba namin? Bumangon ang maliit na bata at nagunat. Mga kuya! Nahanap ko na kayo! Nahanap ko na kayo! Sa wakas, magkakasama na rin tayong lahat! Tinignan siya ng malungkot na 7 uwak. Hindi ka ba natatakot at nandidiri sa amin? Niyakap ng batang babae ang bawat isang kuya niya. Mahal na mahal ko kayo! At kahit na naging mga uwak na kayo, kayo pa din ang mga kuya ko! Napaiyak ang mga uwak nang narinig nila ang sinabi ng kanilang kapatid. Huwag kayong umiyak, pakiusap! Sabik na kaming makita ang tahanan natin. Ayaw niyo bang umuwi kasama ko? Gustong-gusto na namin bumalik. Gustong-gusto na namin bumalik! Gustong-gusto na namin bumalik! Nagsisisi na kami sa mga ginawa namin. Pero paano kami haharap sa mga magulang namin ng ganito? Matatanggap pa rin kayong lahat ni Mama. Sigurado ako doon. Lagi niya kayong iniiyakan at iniisip. Sa kabila ng aming mga ginawa? Oo! Ganun ang pagiging isang ina. Hindi niya pa napapatawad ang kanyang sarili sa pagsumpa sa inyo, mga kuya. Bumalik na kayo. At sigurado akong masisiyahan siyang makita kayong lahat. Pinilit ng batang babae na kumbinsihin ang kanilang mga kapatid na sumama sa kanya. Sige, umuwi na tayong lahat. Yay! Tara na! Umuwi na tayo! Nagsimula ng maglakad ang babaeng anak pababa sa kabundukan.
Hindi mo na kailangan maglakad ng pataas at pababa ng bundok, aking kapatid. Ililipad at dadalhin ka namin papunta roon. Sa hudyat ng kanilang pag-alis, sinabi ng bunsong kapatid na, Sandali lamang! Dalhan natin si Mama ng mga kumikinang na bato na aming nahanap pang regalo. bumalik siyang muli at kinuha ang lalagyan ng puno ng magagandang bato. Wow! Tunay ang napakaganda nila! Nagustuhan mo ba sila? Oo, sobra! Mukhang may malaki silang halaga. Kaming mga uwak, kapag nakakita kami ng kumikinang, di namin mapigilan ang aming mga sarili na kunin ito. Nang aming makita na ang isang ito, sigurado akong isa itong diamante. Oo, siguro nga. Napakaganda nito, kuya! At tuluyan na silang lumisan. Kakaiba ang mundo mula sa itaas. Sa una, natatakot ang babaeng anak. Hala! Mahuhulog ako, mga kuya! Huwag ka mag-alala, aming kapatid. Hindi ka namin hahayaang mahulog. Huwag kang mag-alala, aming kapatid. Hindi ka namin nahayaang mahulog. Hinawakan siyang mabuti ng 7 uwak at lumipad ng ligtas. At nakita nila ang lambak, ang sapa at ang maliit na bahay kung saan sila ipinanganak. Walang tao sa bakuran. Pagkalapag nila, ang sabi ng batang babae. Maghintay kayo rito. Papasok muna ako at tatawagin ko si Mama. Surpresahin natin siya. Tahimik siyang pumunta sa kanilang kusina at nakita ang isang matandang babaeng nakasandal sa lamesa at umiiyak. Niyakap niya ang kanilang ina at sinabing, Nakabalik na ako, Mama. At meron akong malaking sorpresa para sa iyo. Oh, aking pinakamamahal na anak! Sa wakas, ikaw ay narito na! Akala ko hindi na kita makikita pa! napakasaya ng matandang babae. Hindi niya alam kung siya ba ay tatawa o iiyak. Pinunasan ng bata ang kanyang luha at dinala ang kanyang ina. Sa bakuran, nakita niya ang mga uwak. Ang aking mga anak! Labis ang pagkaulila ko sa inyo! Patawarin niyo ako sa sumpang ginawa ko! Ang isang ina ay hindi dapat nagsasabi ng ganon! Hindi, Mama. Nararapat lamang iyon para sa amin. Pinagsisisihan namin lahat ng aming mga ginawa. Lubos namin pinagsisisihan ang aming mga kalupitan. Oh! Ang aking pamilya ay buo na muli! Nag-iyakan silang lahat sa kanilang nakaraan nang biglang isang himala ang naganap. Naging tao na muli ang 7 magkakapatid. Oh, Diyos ko! Ang mga kapatid ko! Bumalik na kayo sa dati niyong anyo! Nakarinig ng mga boses ang ama at dali-daling lumabas ng kanilang bahay. Salamat sa Diyos at nakita ko muli ang aking mga anak. Papa, humihingi po kami ng tawad sa inyo. humihingi kami ng tawad sa inyo. Tata, humihingi kami ng tawad sa inyo. Papa, humihingi kami ng tawad sa inyo. Naiiyak ang ama habang niyayakap ang kanyang mga anak. Dumaan ang ilang taon at ang kanyang mga lalaking anak ay unti-unting naging responsable. Ang mga bato na dala ng mga uwak ay binigay nila sa kanilang ina. Idinulot ng kayamanan na mamuhay ng mas masagana ang pamilya.